Maugong yung balita kamakailan lang kung saan yung may mga sundalong nasawi dahil sa pagsiservisyo nila sa ating bayan. This morning, malalaman natin yung mga benefits na maaari nilang makuha plus yung mga educational benefits na rin. Kaya naman this morning, makakasama natin ating very special guest, si Colonel Manuel Sicatin, Head ng Armed Forces of the Philippines Educational Benefit Office System. Good morning po. Good morning, Diane, and Sandro. Good morning din. Colonel, umpisa na natin. Ano po ba yung AFPEBSO? Ang AFP Education System Office po is the AFP arm within Camp Aguinaldo na nag-handle ng scholarship benefits ng military personnel and dependents. Primarily, ang priority namin ay magbigay ng scholarship grant sa mga anak ng mga sundalo na killed in action o yung mga nagbuwis ng buhay sa combat. Pero we also provide educational benefits para sa mga bata ng sundalo na namatay sa sakit or sa mga sundalo na active pa sa service. Yan. Sir, matanong ko naman po, ano po ba yung mga requirements po, kumbaga, para po makakuha sila ng mga benefits na ito na binibigay po ng inyong ano? Ang requirements basically ay maliit lang. They submit documents to us na sila ay active or yung sa family ng killed in action, ibibigay sa amin yung mga spot reports. Tapos yung documents na proving na ito ay anak ng killed in action at kami na yung magpa-process ng scholarship benefits. Incidentally, sa ngayon, we now have about 4,250 scholars dito sa AFP-EBSO. Majority nito ay mga anak ng killed in action, yung mga sundalo nagbuwis ng buhay para sa bayan. Siniserbisyohan din namin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuition fee na free at pagbibigay ng stipend. Ganon. So, Colonel, this is more of talagang educational benefits na makuha nila or meron pang ibang programang nakalakip dito? Primarily, it is about educational benefits kasi we want to tell the soldiers who serve our country na sila ay hindi pababayaan. While in the service, yung anak nila, kung may opportunity na maging scholar, ay magiging scholar sa amin. At kung sila naman ay nagbigay ng ultimate sacrifice para sa bayan, hindi namin pababayaan yung mga anak ng sundalo. Ito ay simula nung pagkamatay ng isang sundalo. Kunyari, yung anak niya ay bata pa lang hanggang sa matapos ng kolehiyo, sagot po. Correct yan, Dayan. Actually, ang ginagawa natin is minsan kapag namatay ang isang sundalo, hindi pa nag-aaral yung anak. Yes. Inalalagay namin sa database yung pangalan ng bata para pag-start niya ng kinder hanggang maging college siya, aalagaan na natin yung scholarships niya. Ito kasing AFP-EBSO ay nagsimula 13 years ago, noong August 1 year 2000, more than a decade ago, and I am the 5th commander ngayon, I am the 5th chief of office. At slowly nag-i-improve yung services natin. Opo. So ito naman po matanong ko, alam naman po natin na yung meron po nga 7 na mga Marines na nasawi, unfortunately dun sa incident na nangyari na kasagupa yung mga NPA. Ito pong mga to ay medyo bata-bata po, mga 20s age, yung bracket mo, yung mga age bracket po is mga 20s. Ito po siguro mga, since bata pa po sila, meron na po ba silang mga anak o paano po ba yung mangyayari doon? May mga yung kasama rin po ba yung mga kapatid nila? At saka kunyari walang anak, yun nga sayang po. naman kanina yung mga kapatid, asawa, ano po yung mga makukuha nilang education? Doon sa Marines na namatay na 7, one is a lieutenant, tapos young enlisted personnel yung iba. We have talked to each of the family nila at we found out na out of the 7, 5 yung families na magbe-benefit ng education para sa mga kapatid o anak. Mostly, mga binata pa ito kasi mga bata pa sa serbisyo. Pero we found out na we can service 8 children, either siblings, kapatid nila, or anak. Kaya lang yung mga anak nila sanggol pa. So yun yung sinasabi nyo kanina. Schooling age sila. Saka natin pag-aaralin. Colonel, sa isang sundalo, kunyari, nasawi yung buhay niya, tapos 5 yung anak niya, lahat po yun pasok sa coverage ng ibibigay niyong benepisyo? Lahat ay pasok. While may mandate kami na pag-aralin yung mga bata, minsan kukulangin ng pondo yung AFP-EBSO, pero ang ginagawa natin ay lumalapit tayo sa mga foundations, institutions, saka individual donors na pwedeng magbigay sa atin ng dagdag na pondo. What we do is, in most cases, kami ang nag-handle ng free tuition fee
Tapos yung donor handles yung stipend. Some of the donors natin include si Don Emilio Yap. We also have foundations and institutions katulad ng SMSFI or Sapientes Milites Foundation Incorporated, yung Hero Foundation na merong counterpart stipend sa atin ng 700, more than 700 scholars. We also have yung PLDT Smart. We also have yung PBSP or the Philippine Business for Social Progress na nagdo-donate din sa atin. Nire-report namin sa kanila yung disbursements ng fund na dinodonate nila. And also we have other agencies katulad ng PVAW na nagbigay sa atin ng additional funding and MBAI, yung Mutual Benefit Association Incorporated. Yesterday, they went and donated 5 million para sa dagdag na stipend para sa ating mga pamilya ng nasawi na sundalo. So nakakatuwa, Sandro, dahil talaga nga naman bumubuhos ang suporta ng mga iba't ibang kumpanya para makabuo sila ng budget para doon sa mga mababahagi na ng mga benepisyo. Pero Colonel, paano naman yung doon sa mga hindi naman big companies pero kunyari ordinaryong tao na gusto nilang tumulong, paano po ba sila maaaring lumapit sa inyo? Actually, last week, merong isang UN volunteer na siguro out of her benevolence, gustong lumapit at sabi niya, ayaw pa naman ng masyadong broadcast pero gusto kong lumapit at mag-donate. So we can endorse to him or her a particular grantee na scholar, tapos sila na yung mag-uusap at magtutulungan. Maraming mga individual persons na nagdo-donate din sa amin pero hindi na rin nagpapakilala. Tsaka yung iba non-monetary. For example, we have memorandums of agreement with 253 schools nationwide. Etong 253 schools provide between 50% to 100% free tuition fee. Nationwide from Mindanao up to Luzon. Ang monetary equivalent nung naisuporta nila sa amin for the past 1 year is about 36 million. Yung tatanggap lang sila ng bata na anak ng sundalo, tapos ililibre nila from 50% to 100%. Binilang namin kung ilan na yung naisuporta ng mga schools na ito. Nitong 253 schools at nabilang namin na umabot siya ng 36 million. Ang pera na nilabas pa lang namin is about 23 million. Yung mandate lang ng funds na pumapasok sa amin from the PNP Firearms Licensing. In a year's time, mga 23 million. So all in all, about 59 million ang nai-spend natin na pondo para makapagpaaral ng, as of now, 4,250 grantees na scholars ng AFP. Actually, Sandro, Colonel, nakakatuwa naman pakinggan na talaga nga namang sinusuportahan ng lahat. Alam mo naman, Sandro, na talagang edukasyon lang ang maaari mong ipamana sa iyong anak. So kung nasawi man yung mga magulang mo, at least nandito ang AFPEB. So para suportahan yung mga anak ng mga sundalong nasawi. Pero ito po, sir, matanong ko naman po, dahil nga ito pong mga scholarships ay binibigay po niyo sa mga pamilya ng mga nasawi. Paano naman po yung mga educational benefits para dun sa mga sundalo po, sa mga anak ng mga sundalo? I'm sure meron din po kayong mga proyekto na para tumulong din po sa kanila. Meron tayo niyan. As of now, meron tayong tripartite agreement with CHED, yung Commission on Higher Education, with PASOK, yung Philippine Association of State Universities and Colleges, tsaka yung Department of National Defense. Ang role ng three parties na ito ay one, yung PASOK will provide free tuition fee in any state university nationwide. Tapos yung CHED will provide stipend of 2,500 per semester. Tapos yung DND will provide a stipend ng 4,000 per semester naman for a maximum of 200 slots a year or a maximum of 800 slots at any given time. Open siya sa active dependent at open din siya sa KIA or line of duty dependent or yung na-discharge din ng CDD o yung complete disability discharge. Yung mga nagkasakit na sundalo tapos hindi na makapagserbisyo at ni-retire. Open po yan sa kanilang lahat. Sa ngayon, na-fill up namin yung 800 slots na yon, kaya umabot na tayo ng 4,250. And we're accounting nga yung mga state universities. In particular, itong University of the Philippines, meron tayong ongoing
158 scholars dyan. Kaya nagpapasalamat din kami sa UP for the help at madadagdagan po yan kasi meron pang UP scholars din na papasok ngayong taon within the 200 slots na available. Yes. Ganun. Ganda dito, Dayan, yun nga, sabi na natin na yung mga sundalo natin, nabibigyan pugay sila at naaalagaan yung kanilang mga pamilya dahil alam naman natin na sila yung nagsiservisyo out of their own good para sa bayan and ito siguro yung way para maibalik din sa kanila yung respect and yung kailangan nilang makuha din. At saka sana marami pang mas tumulong, di ba? Correct, Yun nga, nasabi natin kanina, yung pinaka-importante talagang bagay na maaari mong maipamanay sa isang tao ay edukasyon. Yes. So, Colonel, bukod dun sa mga programang napag-usapan natin, dahil nga balik eskwela na nga po, meron pa po ba kayo ibang mga programs na gusto nyo pong i-push this upcoming pasukan na po? Ngayong panahon na ito, ngayong buwan ng Mayo at mag-June, punong-puno yung office namin ng mga magulang at mga bata na scholars ngayon para i-process yung kanilang continuing scholarship. Ang programa namin ngayon ay hanapin yung mga hindi pa namin naserbisyuhan. Meron kaming tinatawag na Grantee Generation Committee kung saan na database na namin lahat ng sundalong namatay from year 2000 up to this day. Pero we found out na hindi lahat sila educational benefit. So we would like to announce na kung may nanonood po ngayon na anak ng sundalo o asawa ng sundalo na hindi pa namin naserbisyuhan ng scholarship, pakitawagan po kami. Meron po kaming hotline numbers na nasa screen ngayon. Lapitan nyo lang, mag-text lang po kayo. Hindi nyo po kailangan pumunta ng office kung nasa Mindanao o Visayas kayo. Text lang po, only call, only text po kami pag nag-announce po kayo. Pag nag-text po kayo, tatawagan na namin kayo at ibibigay namin sa kanila yung detalye kung paano nila ma-avail yung scholarships. Okay. Sir, siguro panghuli na lang po para matapos po itong talakay natin ngayong umaga. Baka may mensahe po kayong naisip parating sa ating mga manonood ngayon. Unang-una po, nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong. Hindi po kakayanin kung kami lang po yung magbibigay ng serbisyo ng edukasyon para sa mga scholars natin. Pasalamat po kami, galing kami ng Davao last week. Meron tayong 17 schools na nagsuporta sa atin. Sa Lucena, galing po kami doon last month and we will go around. Tutulong po kami na maitaguyod yung pag-aaral ng mga bata natin at sana po kung meron pang gustong tumulong sa amin na tulungan yung mga bata na makapag-aral at makapag-pos, lapitan nyo lang po kami at maraming salamat po. Ayan, thank you so much, Maraming Colonel salamat. Manuel Siquetin. At syempre, para dun sa mga may mga problema or gusto makakuha ng information, isa po sa kanilang numero ay 9116153 at maaari po sila mag-email sa afpebso@gmail.com.